Kanina ay ako'y kinakabahan, pero nababawasan ang aking pag-aalaala. Nung lumingon ako kasi sa likod ko, meron akong mga kamanggagawa na kasama nating maglalakbay sa tunguhing nais ng Diyos para sa atin. At salamat sa pagkakatiwalang ito. Gusto kong kuhanin ang salita ni Pablo na nagsasabing, lubusin ninyo ang gawain ng inyong pagkaligtas. May takot at panginginig sapagkat ang Diyos ay gumagawa maging sa pagnanasa at paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya't gayon din naman, tinatanggap ko ang tungkulin na may takot at panginginig. At may panalangin katulad ni Pablo na nagsasabing, sana'y huwag akong magkulang sa pagtupad ng aking tungkulin. Sinabi niya, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa pagtupad ng aking tungkulin upang magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon, upang sa mabuhay at sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sabihin nga po natin, sa mabuhay at sa mamatay, lakasan natin, sa mabuhay at sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Kay bilis lumipas ng mga panahon. Nakilala namin si Pastor Ray noong nagtatapos ang 1977. Natanggap ko ang aking unang Biblia summer ng 1978. Nag-camp ako sa Bungabong 1979. Nabaptize ako January 6, 1980. So humigit kumulang 45 years na paghanap sa Diyos at paglilingkod sa Kanya. At salamat po, Pastor Ray, dahil kayo ang nagpakilala sa akin kay Kristo. At yun ay utang ko sa inyo habang buhay. Mabilis ang panahon. 28 taon ang kaagad lumipas. Ano pa't masasabi natin na itong kaganapang ito, mamayang hapon, alaala na lang. Parte na siya ng lumipas. Ganun po, kabilis ang panahon. At masakit man tanggapin, kahit yung mga magagandang alaala ay nalilimutan din. Sana yung masasamang alaala na lamang ang nakakalimutan. Pero maganda, masama, maglalaho sa alaala. Pati na tayo, isang araw ay malilimutan at hindi na maalaala. Yan ang pangit na mukha ng katotohanan. Kaya sabi sa Ecclesiastes chapter 1 verse 9, walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, halika kayo, ito'y bago. Ngunit naganap na yan noong di ka pa tao. Di na maalaala pa ang mga nauna. At ang mga pangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Hindi ba yun ay pangit na mukha ng katotohanan? Lahat tayo ay malilimutan. Lahat tayo hindi na maalaala. Pero meron isang talata sa Bibliang magpapasigla sa atin ngayong umaga na nagsasabing, hindi liko ang Diyos, sabi sa Hebreo 6:10, hindi liko ang Diyos, hindi niya lilimutin ang inyong mga ginawa at ang inyong pag-ibig na ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa paglilingkod ninyo sa inyong kapwa Kristiyano. Ang pinakananais ko na ang bawat isa sa inyo'y magpatuloy na nagsusumikap hanggang wakas upang kamtan ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong nagtiis at nanalig sa Diyos at sagay tumanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Bagamat katotohanan yung lahat ay malilimutan, lahat ay hindi na maalaala, ni ating pangalan siguro isang araw ay hindi na matatandaan.
Pero itong katotohanan ngayong umaga ay bumubuhay ng pag-asa. Na merong Diyos na hindi tayo nakakalimutan at hindi kalilimutan ang lahat ng ipinakita ng natin pag-ibig at paglilingkod. Amen po ba? Kaya dalawang bagay ang sinasabi ng sumulat ng Hebreo. Tayo maging masipag, huwag tayo maging mga tamad dahil merong Diyos na hindi nakakalimot ng lahat nating ginawa. At padalawa, sabi niya, tularan natin yung mga nauna sa atin. Ang ibig sabihin gayahin natin yung mga nauna sa atin at mag-iwan din tayo ng bakas na masusundan ng mga taong susunod pakatapos natin. Kaya, tularan natin ang mga nagtiis nung una, mga nanalig nung una. Walang dahilan para maging tamad at magpabaya sa ating tungkulin. So, 28 years. Kumbaga sa binata, tumatandang binata na, pag 28, siguro bubulong ang lolo, kailan ka mag-asawa. O ang mga babae, mga mahigit 30 na, ay tatanungin, pag may mga handaan, kailan ka mag-asawa. Siguro ngayong araw na ito gusto nilang tumayo dyan at sumigaw at sabihin, huwag kayong mainip sa amin. Ang CLJC po ay 28 taon na. Pero parang wala pa tayong masyadong napapatunayan. Kaya, kapag daw mga dalaga, kayo umibig, huwag ninyong tatanungin kung kayo bagay mahal. Huwag ninyong tatanungin, mahal mo baga ako? Ang tamang tanong daw ay ganito, pasaan ka? Pasaan ka at saan mo ako dadalhin? Kaya, ngayong umaga, ay gusto kong itanong, pasaan tayo? Where do we go from here? Saan, at papaano ninyo nais na ito'y pangunahan? Ang tema natin ngayong taon na ito, rekindle the fire of evangelism. Pag-alabi natin muli ang ating mga puso at magkaroon tayo ng sigasig na ibahagi ang Ebanghelyo. Nung mabuo ang temang ito, merong akong kaagad na naisip. At sabi ko, wala akong bagong bagay na sasabihin sa kanila. Kundi ipaalaala ko lamang ang mga bagay na dati nang alam natin. Katulad ng paglilipat ko sa negosyo sa aking mga anak, patuloy na iniulit ko ang mga prinsipyo at pamamaraan. Baka sakali ay sumadsad agad ang mga bagay na iyon at sila ay mag-operate sa mga katotohanan yun. Ang pangitain ng Diyos ay ipalaganap ang Ebanghelyo at habang lumalaganap, habang ipinalalaganap natin ang Ebanghelyo, gumawa tayo ng alagad. Isang mundong nalalaganapan ng mga alagad ni Kristo. Yun ang nananatiling pangitain sa Great Commission. Isang mundong nalalaganapan ng mga alagad ni Kristo. Maaring magbago tayo ng mga pamamaraan. Ngunit ang resulta, ang bagay na nais ng Diyos na mangyari ay maraming mga alagad na nakakalat sa iba't ibang panig ng mundo. Kung sa bagay, ang Espiritu Santo ang talagang apoy na dapat mag-alab sa ating pagkatao. Hanggat siya ay makapangyarihang naghahari sa ating mga pagkatao, piyong hindi tayo mapipigilan pa na ibahagi si Kristo sa iba. Ngunit gusto kong magbahagi ng mga 4 na realities ngayong umaga. At itong 4 na realities na ito'y gamitin natin na panggatong para tayo magliyab sa pagnanasang ibahagi si Kristo sa iba. Ang unang reality ay nakasaad sa Santiago 4, talatang 13 hanggang sa mga sumusunod. Santiago 4. Pakinggan ninyo ito, kayong nagsasabi ngayon o bukas, ay pupunta kami sa ganito at sa gayong bayan at 1 taong kaming titigil doon at mangangalakal at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung ano mangyayari bukas sapagkat ang buhay
ay parang aso uusok, sandaling lumilitaw at pagdakay, nawawala. Ito ang dapat ninyong sabihin kung kalooban ng Panginoon at mabubuhay pa kami. Gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo nagmamalaki at nagpapalalo, masama yan. Ang nakakaalam ng mabuti, ang dapat niyong gawin ngunit hindi niya ginawa, ay nagkakasala. Ano ba ang realidad na sinasabi ni Santiago rito? Ito ang unang realidad, na ang buhay ay maiksi. Ang buhay ay maiksi. Narito tayo ngayon, ngunit bukas ay maaaring wala na tayo. At ang katotohanan ito'y nag-a-apply sa atin na mayroong buhay na walang hanggan. At sa kanila na hindi pa nagkakaroon ng buhay na walang. Parehas. Kristiyano ka man o hindi, parehas. Ang katotohanan ay nananatili. Narito tayo ngayon, pero bukas, wala. Kaya, narito tayo para ipahayag ang Ebanghelyo, ngunit bukas, baka wala na tayo para magpahayag ng Ebanghelyo. Ganon din naman yung mga taong kailangan makarinig ng Ebanghelyo. Narito sila ngayon, pero bukas baka huli na para sila'y bahagihan ng Ebanghelyo. Hindi ba yun ang katotohanan, mga kapatid? Ngayon ay may pagkakataon tayong ibahagi ang Ebanghelyo at ngayon ay mayroon silang pagkakataon na pakinggan ang Ebanghelyo. Ang bukas ay walang piho. Huwag tayong umastang may bukas pa. Ang dapat nating isipin ay baka wala ng bukas. Kaya sasamantalahin ko na makapagbahagi ng Ebanghelyo ngayon. Isa daw anyo ng kayabangan yung sabihin mong pwede pa bukas. Dahil hindi tayo ang may hawak bukas. Sino ang makapagsasabing buhay pa tayo bukas para magbahagi ng Ebanghelyo? At sino makapagsasabing buhay pa sila para pakinggan tayo at ang pagbasa ng Ebanghelyo? Kaya, ano ang dapat nating maging salubin? Sabi ni Pablo ganito, ipangaral mo ang salita, napapanahon man o hindi. Huwag na tayong magantay ng tamang panahon. Ang tamang panahon para ipangaral si Kristo ngayon at hindi bukas. Yan ay realidad. Kaya nga, sinabi ng kasulatan, ngayon ang panahong ukol, ngayon ang panahon ng kaligtasan, ngayon kung para sa kanila, ngayon ang panahong ukol sa Ebanghelyo, ngayon din ang panahong ukol para ipangaral ito. Amen po ba? Kaway-kaway yung nakakarinig sa akin, kaway-kaway. Kaway-kaway. Amen. Totoo ito. Kung sinasabi natin sa ating pangangaral na ang kaligtasan ay palagi ngayon, isisigaw natin sa ating sarili na ang pangangaral ng Ebanghelyo ay palagi ngayon. Huwag tayong maghanap ng mga dahilan kung bakit hindi natin siya pwedeng ipahayag ngayon. Dahil ang kaligtasan ay palaging ngayon. Sa makatuwid, ang pangangaral ng Ebanghelyo ay palaging ngayon. Ang buhay ay talagang maiksi. Kaya't samantalahin natin ang pagkakataon na makagawa ng mabuti. Hindi ba nasa habili ng Biblia? Samantalahin natin ang pagkakataong makagawa ng mabuti at ang pinakamabuti na pwede natin gawin sa ating kapwa ay ang bahagihan siya ng Ebanghelyo. Hindi limusan. Minsan ay tayo nagkakawang gawa para kalamahin ang ating konsensya sa ating mga pagkukulang. Gayong ang pangunahin nating katungkulan na gawa ng mabuti ang isang tao ay ang ipakilala sa kanila si Jesus. Amen po ba? Kailangan pa ba sabihin ng doktor, may cancer ka at 10 buwan ka na lang mabubuhay para natin ma-realize na maikli lamang ang buhay? Kailangan bang may taning ang ating buhay para natin ma-realize na maikli lamang ang buhay? Ang apostol Santiago ay nagsusumigaw sa atin ngayong umaga na nagsasabing, pakinggan ninyo ito! Di ba nasabi sa unang bahagi na, pakinggan ninyo ito mga kapatid. Nagsusumigaw ang Biblia. Palagay ko tayo ay equally guilty. Parehas tayong guilty ng
kasalanang alam natin ang dapat nating gawin, pero hindi natin ginagawa ang dapat nating gawin. Sabihin mo nga sa katabi mo, aminin na natin. Alam natin ang dapat nating gawin, pero hindi natin ginagawa. Sabi ni Santiago, nagkakasala kayo dahil alam ninyo ang mabuting dapat ninyong gawin, ngunit hindi ninyo ginagawa ang mabuting dapat ninyong gawin. Binubukas-bukas natin ang binubukas-bukas hanggang ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin nila naririnig ang ebanghelyo at hindi pa rin nila natatanggap ang pagkakataong pag-isipan kung ano ang buhay. Alam ba ninyo na yung katamaran, alam niyo ang katangian ng tamad yung inapabukas-bukas, tamad yun. Sa Biblia yung bukas na, aminin na natin na tayo tamad. Kasi ang katangian ng taong tamad, inapagpabukas-bukas ng inapagbukas-bukas. At ang taong tamad, mapagdahilan yan. Sabi ng kawikaan, ang tamad ay ayaw lumabas. Ang idinadahilan ay may liyon sa daan. Kailan tayo mga kapatid mauubusan ng dahilan? Kailan mauubos ang ating kabisihan? Alam po ba niyo sa Biblia ay kinukutya ang mga tamad? Kinukutya sa Biblia mga tamad. Dahil kakutya-kutya naman sa kaharian ng Diyos ang mga tamad. Tingnan ninyo kung paano kinukutya ang mga tamad. Sandaling tulog! Sandaling halukip-kip! Sige, mag-in-in ka pa sa higaan. Nabasa ba niyo ang kawikaan? Nararamdaman ba kung paano kinukutya ng kawikaan ng mga tamad? Sige, magpatulog-tulog kayo sa pansitan habang ang mga tao ay papunta sa impyerno. Tulog pa, idli pa, halukip-kip pa. Hindi ba yun isang malaking iskandalo sa kaharian ng Diyos? Na mga Kristiyano ay mga tamad sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Kahiya-hiya ang mga tamad sa kaharian ng Diyos. Nawala na ba tayo ng pakialam sa mga napapahamak dahil sigurado na tayong papunta tayo doon? Hindi ba lalong nakakakutya yun na tayo siguradong palangit pero wala tayong pakialam sa pupunta sa impyerno? At yung ang padalawang reality na gusto kong sabihin. Ang una, yung katotohanan tungkol sa buhay. Padalawa, ay yung katotohanan tungkol sa impyerno. Minsan ni-request ko kay Jason, Kuya Jason, gumawa ka na nga ng isang mensahe na ipipreach natin kung may burol at ipakita mo lang sa mensahe kung gaano kaganda ang langit. Isang lugar ng walang hanggang kaligayahan, kaaliwan at kapayapaan. Pero habang naghahanda ako ng mensahe, hindi kaya mas ihilig natin dun sa kung ano ang kilabot at pagdurusa na sasapitin ng mga taong napunta sa impyerno. Hindi natin babasahin ngayon, kaunti ang aking oras, pero italalaan ninyo ang Mateo 8 at ang Lucas 13 at paulit-ulit na sinasabi ni Jesus ang ganito. Doon ay sila'y mananangis at magngangalit ang kanilang ngipin. Paano inilarawan ang pagdurusa sa impyerno? Bakit yung walang katapusang pagtangis at yung pagngangalit ng ngipin? Alam niyo kapag ang pain ay masyadong matindi, talagang kakagatin mo na lang, hindi mo na kayang batahin. Naalala ko nung paborito kong illustration, ako'y nakikialam sa repair ng gilingan, pero biglang umikot ang pulya, naipit ang aking daliri at natanggal ang aking buong kuko. Hindi naman ako makatangis at may tao. Kaya ang ginawa ko, tumakbo ako sa CR at talagang doon ako nangipit kung paano, hindi ko alaman kung paano babatahin ang sakit na ito.
Ganun ang impyerno, walang hanggang pagdurusa, kalungkutan, paghihinagpis. Kung meron man ditong sumampalataya dahil na-realize niya yung reality ng hell, kung bumaling tayo sa Diyos dahil ayaw nating mapunta sa impyerno, at yun ang nag-motivate sa atin para magsisi ng ating mga kasalanan, hindi kaya yung the same truth na yun ang maaaring gumising sa atin ngayon, na totoo ang impyerno at tayo kikilos dahil gusto natin, katulad sabi ni Judas, agawin ninyo sila sa apoy. Agawin ninyo sila sa apoy. Sa tindi ng impyerno, maraming mga taong naniniwalang, ala naman yung impyerno, simbolo lang yan ang pagdurusa, katulad ng pagsasabing impyerno naman ang buhay na ito. Hindi totoo ang impyerno, yung karanasan. Pero maniwala kayo, paulit-ulitin man nating basahin ang Biblia, ang impyerno tinutukoy ni Jesus sa isang literal na lugar na lilikhain ng Diyos upang ihulog doon si Satanas ang lahat ng kanyang mga kampon at ang lahat ng hindi tumalima sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang impyerno ay totoo. At kung ang impyerno ay totoo, hindi tayo titigil hanggat hindi natin ay isa-isa ang lahat ng mahal natin sa buhay. Magulang, tiyo-tiya, mga kumpare, mga kaibigan, mga anak. At ipakita natin ang lagim at yung horror ng impyerno. Ngayon ay nagtatangka akong gumawa ng isang gospel presentation na mas nakahilig sa katwiran at kabanalan ng Diyos. Dahil buklat-buklatin ko man ang Biblia ng paulit-ulit, hindi ko mabasa na sinasabi na minamahal ng Diyos ang mga makasalanan unconditionally. Wala akong makita sa Biblia. Bagamat napapakinggan natin na maging sino ka man, ano man ang iyong kasalanan, ay mahal ka ng Diyos. Di ko makita sa Biblia yun. Ang nakikita ko sa Biblia, ang Diyos ay namumuhi sa gumagawa ng masama. Oo, mahal ng Diyos ang tao. Kaya nga, nagbunsod sa Kanya para ibigay ang Kanyang bugtong na anak. Pero ang katotohanan ay naniniwala na ang Diyos ay namumuhi hindi lamang sa kasalanan, kundi doon sa mga nagkakasala at lumalaban sa Kanya. Gusto natin palambutin ang presentation ng Ebanghelyo at sabihin, hindi galit sa iyo ang Diyos. Ang Diyos ay nagagalit lamang sa iyong ginawa. Ang problema, wala akong makita talatang ganoon. Ang pinakamalinaw na gospel presentation na nabasa ko sa Biblia ay ang Roma 1, 2 at 3. At nag-umpisa si Pablo ng kanyang presentation ng Ebanghelyo sa pagsasabing, nahayag sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng gumagawa. Ang Diyos ay nagagalit doon sa mga gumagawa ng masama. Sabi ko, baka kailangan naming baguhin ng konti ang presentation na nakafocus doon sa merong banal na Diyos na talagang offended sa ating mga kasalanan at kailan may hindi niya aaring walang sala ang salarin. Ang kasalanan ay talagang kasuklam-suklam sa Diyos. Meron kaming klase sa 100 Bible Lessons. Si Brother Argel ang aming teacher. May nagtanong daw, naniniwala tayong ang Diyos ay nasa langit. Kasi ang paksa namin ay ang Diyos ay nasa lahat ng lugar. Eh, ang Diyos ba ikay nasa impyerno din? Ay, ang alam natin, si Satanas ang nasa impyerno at ang Diyos ang nasa langit. Pero ang sagot ng isang tao ay ganito. Ang Diyos ay nasa langit para ihayag ang kanyang walang hanggang pag-ibig. At ang Diyos ay nasa impyerno para ihayag ang kanyang walang hanggang galit. Hindi ko alam ang inyong posisyon, pero ako'y nakahilig sa ganung paniniwala. Na kahit ang presensya ng Diyos ay madadama sa impyerno sa anyo ng kanyang puot dahil sa kasalanan ng masama. Ang malagim sa impyerno ay hindi yung init eh. Nakakaano din yun. Eh, wala pa nga tayo sa impyerno, nagapaypay na kayo eh.
Ang kilabot ng impyerno para sa akin ay yung tagal ng pagdurusa. Sana'y kung ang ihuhulog sa impyerno ay ang katawan, na katulad kong mataba, tigis ang aking taba, maya-maya pugnaw na ako. Ang problema, ang kaluluwa ang ibubuli doon, hindi naman ang katawan. Sana ang impyerno katulad ng pagputok ng atomic bomb sa Hiroshima, Japan, na sa pag-aaral ng mga scientist, pagputok ng atomic bomb, kalahating kilometro pa ang layo sa lupa. Ngunit ang init ay libong beses. Ano pa, bago bumagsak sa lupa ang katawan, ito'y naaabo na. Ay, hindi mo na mararamdaman yun. Sana ang impyerno ganun. Na mga 20 seconds lang tapos na ang ating paghihirap. Ngunit inilalarawan ng impyerno sa isang malagim at walang katapusang pagdurusa. Kaya tayo'y mag-inot-inot, sabi ng mga taga-Marinduque. Mag-inot-inot. Bangon, mga kapatid. Dahil kung wala tayong gagawin, mapapahamak sila. Mahirap na pakiramdam ang pananagutan na inilagay ng Diyos sa ating kamay. Yun ang mabigat. Na sinabi ng Diyos kay Ezekiel, kapag hindi mo binagyang babala ang masama, mananagot ka sa akin sa mga buhay na napahamak at napariwara. Kailangang ipangaral ang Ebanghelyo para ang tao'y makatugon. Babasahin ko ang 2 Thessalonians chapter 1, 6-9. Kalawang Thessalonica 1, 6-9. Gagawin ng Diyos ang nararapat. Tiyak na pahihirapan nga ang mga nagpahirap sa inyo. Kayo namang mga nagtiis ay aaliwin niyang kasama namin kapag ang Panginoong Jesus ay inihayag na mula sa langit kasama ang kanyang makapangyarihang mga anghel na may naglalagablab na apoy ng kaparusahan at lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa mabuting balita ni Kristo. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon ang dakilang at sa dakilang kapangyarihan niya. Nakapukaw ng aking pansin yung ang hindi tumalima sa Ebanghelyo. Merong dahil may tugon na hinihingi sa tao. Kapag pinangaral natin ang Ebanghelyo, ito'y dapat dumating sa tao na ang Diyos ang nag-uutos. Sa Gawa 17:30 ay ganito. Mahabang panahon, di pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya. Ngunit ngayon iniuutos. Ito ang gospel presentation. Ang Diyos ay nag-uutos na sila'y magsisi at taligdan ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat ininakdana ng Diyos ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hiniling. Ang Ebanghelyo ay nag-uutos sa tao na sila'y magsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sumampalataya kay Jesus na tanging pag-asa para sa kaligtasan. Meron pong salvation instruction. Sa Ebanghelyo, ipipresenta natin kung ano ang kanilang dapat gawin. Yun ang sinasabi nating salvation instruction. Huwag na tayo doon sa mababaw na Ebanghelyo na nagsasabing, basta sumabay ka lang sa panalangin na ito. O basta tanggapin mo na lang. Madaling kaligtasan iyon. Para bang may budget, tapos kakamayan natin. Tagalangit ka na, sa langit ka na. Ako'y naniniwala na si Kristo pumapasok sa ating puso, hindi dahil sa usal ng panalangin, kundi sa pamamagitan ng pagpapakumbaba na panunumbalik at pagsisisi sa Kanya, dahil sadyang ang Diyos ay lumalapit. Kung lalapit ka, lalapitan ka niya. Si Jesus ay kusang lumalapit, hindi na natin siya kailangang anyayahan. Hindi na natin siya kailangang gawing Panginoon dahil Panginoon na siya. Kilalanin mo man siyang Panginoon o hindi Panginoon na siya.
Sino ka para gawin siyang Panginoon? Ay siya'y Panginoon ng mga Panginoon? Kung ipapangaral natin ang buong panalangin at buong katapatan ng Ebanghelyo ni Kristo, bigyan natin sila ng pagkakataong tumugon. Pagsisihan ninyo, taligdan ang inyong mga kasalanan. Hindi ba nangaral si Juan Bautista? Ang sabi ni Juan, magsisi kayo at tumalikod sa inyong mga kasalanan. Pero binalikan ko ang unang preaching ni Jesus Christ, parehas, magsisi kayo at taligdan ninyo ang inyong mga kasalanan. Repent and believe. Sinabi ni Jesus sa Lucas 13, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nyo pinagsisihan at tinaligdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat, kahit nag-pray ka pa ng pagtanggap. Sabi ni Juan, ngayon nakaamba na ang palakul sa ugat ng punong kahoy, at bawat punong kahoy na hindi nagkakaroon ng mabuting bunga, ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Mga kapatid, balikan natin ang Ebanghelyo at ating suriin ang tunay na Ebanghelyo at yun ang ialok natin sa tao. Merong isang pastor na nagsabing, humayo nga kayo, ngunit malabnaw na Ebanghelyo ang ipinisintan niyo sa tao, kaya nakahuli man kayo na ang naipon ninyo para mga bilasang isda. Dahil malabnaw na Ebanghelyo ang inalok. Huwag tayong mangangaral ng Ebanghelyo nang hindi sila hamuning magsisi at tumalikod sa kanya lang mga kasalanan. Hindi tayo pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos, bit-bit ang ating lumang buhay at pagkatao. Patatlo, ang katotohanan tungkol sa muli niyang pagbabalik. Ano ang katotohanan ng muli niyang pagbabalik? Kaugnay ng ating pangangaral. Sinabi ni Jesus sa dulong bahagi ng inyong Biblia, sa pahayag, 22:20, tiyak na nga, darating ako. At si Juan ay tila sumigaw, Amen! Dumating ka nawa, Panginoon. Si Jesus ang nagsasabi sa isang nagdurusang iglesia, ang tindi ng pag-uusig noon. At sa isip ng Diyos ay gusto niyang maglagay ng pag-asa sa kanyang nagdurusang mga lingkod. At sinasabing, I am coming and I am coming very soon. Sinulat ni Juan ang Apokalipsis sa napakapanganib na panahon. Na ang mga emperador ng Roma ay nagpapakilalang sila mga Diyos at dapat kilalaning mga Diyos. Ngunit ang mga Kristiyano ay nagsasabing isa lamang ang Diyos. Si Jesus lamang ang Diyos, ang Ama lamang ang Diyos, ang Espiritu Santo lamang ang Diyos. Ngunit pinipilit sila ng emperador na kilalanin ang emperador bilang isa pa sa mga Diyos. At kung sila'y pipilitin na kilalanin ang emperor bilang Diyos, mamarapatin pa nilang mamatay kaysa mabuhay. Mamarapatin pa nilang mabilanggo, o pag-usigin, o hagupitin, o ipakain sa leon, o lagarin, o pugutan ang ulo. Ngunit hindi nila itatakwil ang Panginoon. Sa gitna ng ganung pagdurusa ay dumating ang isang balitang galing sa Panginoon na nagsasabing, darating na ako, malapit na akong dumating. Kaya, para ipaalaala sa mga kapatid ang katotohanan yon, ang dating batian nila ay peace be with you. O, batiin mo nga yan tabi mo, peace be with you. Yan ang batian ng una, peace be with you. Ngunit pinalitan nila ang pagbati para hikayatin ang bawat isa. Mula noon, ang pagbati nila ay Maranatha. Darating ang Panginoon. Amen? Sabihin sa katabi, Maranatha. Darating ang Panginoon. Yun ay naging pagbati, ngunit sa dakong huli naging panalangin. At ang panalangin nila ay, dumating ka nawa, Panginoon. Amen? Dumating ka nawa. Napaka-powerful ng mensahe na yun. Para tiisin nila ang paghihirap, hahayo sila, magpapakatapat sila, dahil darating na ang Panginoon. Maranatha. Ngayon, ano ang kaugnayan yan sa ating pangangaral?
Parang si Jesus ay nagsabing, malapit na akong dumating, bilis-bilisan ninyo ang pangangaral ng Ebanghelyo. Kasi ang sinasabi ng Biblia ay, at dapat munang ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao, saka darating ang wakas. Saka darating ang wakas. Gusto man nating dumating ang Panginoon, maaaring napipigilan ang kanyang pagdating dahil nais pa niyang ipangaral ang Ebanghelyo. Tayo ba'y naman nananabik sa kanyang muling pagbabalik? Kailan natin huling panalangin? Panginoon, hirap na ako. Ayaw kong dumating sa hindi matutokso akong hindi na magtapat. Ang gusto ko'y dumating ka nawa, Panginoon. Tanungin mo ngayon iyong katabi, ikaw ba'y excited sa pagbalik ng Panginoon? Dalawa lamang ang pwede nating reaksyon sa pagdating ng Panginoon. Huwag muna dahil hindi pa tayo handa. Huwag muna dahil baka magkahiyaan. Huwag muna baka abutan niya tayong hindi handa. Madat niya na tayo sa kahiyahiyang kalagayan. Ngunit sabi ni Jesus, mapalad yung kapag dumating ang anak ng tao ay ginagawa nila ang kanilang tungkulin. Sabi ng Biblia, mapalad ang mga taong yon na pagdating ng kanilang Panginoon ay napatunayang sila'y tapat sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Mga kapatid, masyado na ba tayong komportable sa ating buhay ngayon na parang tayo nagbabakasyon at gusto nating sabay-sabay na umawit? Huwag muna tayong umuwi. Ano ba tayo? Masyadong mainam na ang mundong ito. Ayaw na nating lisanin ang mundong ito. At kung may pangalawang buhay, gusto pa rin natin dito. Huwag, mga kapatid. Walang binatbat itong kasiyahang meron tayo sa kasiyahang darating sa piling ni Kristo. Kaya sabi ni Pablo, hindi ko alam kung gusto ko nang umuwi, gusto kong magpatuloy sa paglilingkod. Hindi pwedeng ihambing ang anumang bagay kahit na paghihirap sa kaluwalhatiang darating sa pagbabalik niya. Pangapat at katapusan. Ang katotohanan tungkol sa gantimpala, the reality of eternal reward. Sa Mateo 19 ay nag-uusap si Jesus at ang mga alagad. Ngunit napaka-vocal ni Pedro para ipahayag ang sentimento ng grupo. At nagsalita si Pedro sa Mateo 19:27. Tingnan ninyo ito. Tingnan po ninyo. Nagsalita si Pedro. Tingnan po ninyo. Iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano naman po ang para sa amin? At sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito. Kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, mga ama, ina, mga anak, o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap na makaisandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit marami ang magiging huli at maraming huli ang magiging huli. Mga kapatid, ang buhay na walang hanggan ay hindi gantimpala. Yun ay biyaya. Ngunit, merong gantimpalang sinasabi na ang Biblia. Lahat ng mabubuting gawa, lahat ng paglilingkod, lahat ng pagpapadama ng pag-ibig ay gagantimpalaan ng Panginoon. At yung tatanggapin natin pag tayo'y naroon na sa buhay na walang hanggan. Sabi nga ni Jesus, kahit kayo nagkaloob lamang ng isang basong malamig na tubig alang-alang sa akin, ay yun ay hindi mawawalan ng gantimpala. Yun ang ina-re-echo ni Paul kanina nang sabihin, hindi liko ang Diyos. Kaya, parang masagwa ang tanong ni Pedro. Kasi marami rin bumubulong sa akin. Manager, may 500 dinurado ron. Bago maya-maya, magkano po ang akin doon?
Parang yung tanong ni Pedro, Panginoon, ay iniwan naman namin ang lahat. Ay ano po naman ang sa amin? Parang masagwa ang tanong. Parang mahirap buhatin ng dila. Na kailangan pantiyakin ni Jesus. Huwag kayong mag-alala. Ang nag-iwan ng bahay, lahat ng nag-iwan, alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makaisanda ang ibayo. Sa takbo ng pangungusap, hindi minasama ni Jesus ang tanong na iyon. Sa halip, nagbigay siya ng ibahayong katiyakan na hindi tayo malulugi sa ating paglilingkod sa Diyos. Meron pong gantimpala. Hindi tayo naglilingkod para sa gantimpala, pero talagang may gantimpala ang mga naglilingkod sa Diyos. Amen po ba? May gantimpala. Kaya nga, tiniyak ng ating Panginoong Hesus na kung ang mga gawa, lalo na sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, ay ginawa natin, yun ay tatanggap ng kaukulang gantimpala. Kaya sabi ni Pablo sa unang Korinto 15:57, favorite ng marami, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon. Mga gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Mga kapatid, walang sayang na paglilingkod. Walang sayang na paglilingkod. Lahat ay may gantimpala. Hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Alam natin na kung kahit ang tao'y pinakamasarili, kahit ang tao'y pinakamakasarili, maglilingkod pa rin siya sa Panginoon kung alam niya na hindi masasayang ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Gawin natin itong personal. Humarap sa katabi at sabihin, magpakasipag tayo sa gawain ng Panginoon. Ulitin natin. Magpakasipag tayo sa gawain ng Panginoon. Yamang alam natin na di masasayang ang ating pagpapagal para sa Kanya. Para sa Kanya. Mga kapatid, may isang mensahe na pinagabatan kong why world evangelization an urgent task. At isa sa punto ng Mateo 24:14 ay nagsasabing, ipangangaral muna sa buong sanlibutan ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos bilang patotoo at saka darating ang wakas. Mga kapatid, si Noe ay nangaral noon bilang patotoo na darating ang baha. Tayo yung nangangaral ngayon bilang patotoo na muling babalik si Jesus. Amen? Isipin natin, bakit nangaral si Noe noon bilang patotoo na darating ang baha, maniwala man sila sa o hindi, darating ang baha. Tayo nangangaral ng Ebanghelyo ngayon bilang patotoo at paniniwala na darating si Jesus. Darating si Jesus. At para siya ay dumating, kailangan munang ipangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Ang pagparito ng Panginoon ay hudyat sa pagtatapos ng panahon. Yun na ang huling yugto sa kasaysayan ng tao. Pagkatapos noon, babaguhin na ng Diyos ang lahat ng bagay. Kapag natapos na ang paghuhukom at tayo nasa pili na ng Diyos, isisigaw ng Diyos sa langit ang isang deklarasyon nagsasabing, ngayon, binabago ko na ang lahat ng bagay. Parang nahawi ang malakapal na kultina na nagsasabing, welcome to eternity. Welcome to eternity. And speaking of eternity, ganito daw ang magiging kalagayan natin. Sabi ng propetang Daniel sa 12,
talatang 2. Dito ang sabi niya. At babasahin ko muna sa English. Those who are wise will shine as bright as the sky, and those who lead many to righteousness will shine like the stars forever. Sa Tagalog, at yung mga may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan ay magniningning na parang tala sa kalangitan. Medyo mahirap ipaliwanag yung mga bagay na hindi nakita ni Daniel eh. Yun ay pakutob lamang ng Diyos para ipaliwanag sa ating mga nabuhay sa huling panahon kung ano ang mangyayari sa hinaharap. At ano sinasabi, yung mga taong nag-akay ng marami para masumpungan ng righteousness ng God ay magliliwanag sa kalangitan na parang tala. Maliwanag na parang tala. Sikapin natin gamitin ang ating imahinasyon para ma-excite tayo tungkol sa katotohanan ito. Na sa langit, sa kabilang buhay, malalaman mo kung sino ang mga nag-akay ng kaluluwa at hindi. Ano daw ang palatandaan? Parang ang degree ng brightness ay iba-iba. Pag nakapag-akay ng 1, o 5, o 10, o 10,000, katulad ni Pablo, ay magniningning na parang tala sa kalangitan. Ay papaano kung hindi ka nag-akay ng kaluluwa? Ikaw ay magiging parang bituing walang ningning. Meron ba tayong mas mataas na pangarap kaysa maging bituing walang ningning? Gayong sinasabi ng propeta Daniel na yung mga nag-akay ng marami ay magniningning sa kalangitan na parang tala. Bilang, ano ba yun? Hindi naman pasasalamat dahil ang Diyos na may walang pasasalamat siya. Bilang pagpaparangal sa atin na ating binaliwala ang sariling buhay, ang sariling kapakanan, ang sariling kaligtasan, may pangaral lamang ang Ebanghelyo ni Kristo. Mga kapatid, alam kong katulad ko ay hindi kayo papayag na naroon nga tayo sa langit para tayong bitoy nakalutang na walang ningning. Meron pa ba kayong pangarap na higit kaysa rito? Ang pasya ba natin ay hindi ako papayag na maging bituing walang ningning sa kaharian ng Diyos? Kundi mula ngayon, ako'y magsisikap na sa tuwing may pagkakataon, ibabahagi ko si Kristo sa iba. Sino sa inyo ang mayroong ganyong pasya ngayong maga? Amen? Pwede bang tumayo yung may pasyang kapag may pagkakataon, ibabahagi ko ang Ebanghelyo ni Kristo sa iba? Amen. Yan ang tunay na pangarap. Huwag maging dakila sa mundong ito, kundi maging dakila doon sa kabila. Pero tayo magiging parang butil, parang bini. Kailangan mo, manatili tayong nakatayo at tayo na may mananalangin. Kung ang binhi ay hindi malaglag sa lupa at mabulok, ito'y mananatiling nag-iisa. Ngunit sa pangangaral ng Ebanghelyo, ang binhing hinihingi ay mismo ang ating buhay. Kailangan muna nating mamatay sa ating sarili. At pagkatapos, mamumultiply tayo sa buhay ng